Hi, good morning sa inyo mga Pilipino sa buong mundo, kung saan mang sulok kayo ngayon sa, sa mundong ito. Friday na po dito sa Pilipinas at last day of work for some. Sa iba naman, meron pang opisina ng Sabado. At yung iba naman, unfortunately, araw-araw ang trabaho kahit Sunday. Anyway, sana po kayo ay nakapag-agahan na o kahit nakapagkape man lang, nakapag-snacks para naman malayo-layo pa yung kailangan na tatahakin sa araw na to. Mahaba pa yung araw. Paumpisa pa lang. Sana meron kayong power para naka-charge na kayo para makakatakbo at na magawa yung mga dapat gawin sa araw na to. Ito po ang gusto ko pong i-discuss ngayon itong doon sa continuation po, konting continuation ng Maharlika Fund at saka pag-usapan natin ng konti yung naman yung tungkol sa water resources. Ito po may ipapakita ko sa inyo na article. Ito po, ito na nga, naki-question na nga yung Maharlika Fund. Question swarm Maharlika Investment Fund as it lands in Senate. Yun, naki-question na ng mga senador. At so dito, senators took turns in examining the Marcos administration's proposed Maharlika Investment Fund with concerns about investment gains and governance structure brought to the fore. Senator Francis Escudero grilled members of the economic team as Maharlika apparently showed no foreseeable gains for the seed funding proposed to be infused by state-owned banks. The current version of Sovereign Wealth Fund has passed by House lawmakers stated that Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines would provide seed capital. So in other words, hindi maliwanag kung kikita ba talaga itong yung Maharlika Fund, which is yun nga ang natin binanggit na sa previous natin na vlog na yung ganitong klaseng investment ay hindi to guaranteed. So pwedeng kumita, pwede ring malugi, unfortunately. Tapos binanggit nga ang funding nito sa final version ngayon, I mean yung pinaka-latest na version, ang funding magagaling sa Land Bank at saka sa DBP. Ngayon, pinipoint out nga nila, when will we repeat benefits? We will earn in 2 to 3 years if we invest in stocks. LBP and DBP would want the return on investment, Escudero said. Tama naman kasi yung pera ng LBP tsaka DBP hindi lang yung gagaling sa tax yan, galing yan sa business operations nila So tatapon lang ba natin yun ng basta-basta? At yun nga, sinasabi nga rito, in 2022 Land Bank raked in 3.73% return on equity from its 1.3 trillion pesos investments. The DBP reckoned it scooped up close to a 7% return on equity in the same period. So, ibig sabihin kumikita na rin naman tong dalawang to kasi nag-invest na naman sila ng pera nila. Kung saan nila ginamit yan para kumita, para mapaikot. So, I don't know kung kailangan pa ba talaga yung Maharlika Fund. Yun ang tanong dito. So, anyway, medyo malabo nga itong justification dito sa Maharlika Fund na to. Maganda lang talaga to kung kung parang Saudi Arabia na marami kang extra income dun sa oil, or kaya sa Norway na ganun din, oil din ang sobra-sobra nila na pera nang gagaling sa oil, hindi man nila pinaghirapan, parang lang yan parang windfall lang ng mga profits yan pagka maganda yung ng oil parang sobra-sobra yung pera nila kahit hindi na pinaghirapan. Okay, so sa madaling salita, malabo pa rin yung Maharlika Fund.
Pero sa akin ko talagang ano naman nila yan, pupush talaga nila yan. Umpisahan lang nila muna sa maliit at from there saka na lang palakihin. Kung maganda naman ang takbo, saka na lang palakihin. Okay, so move tayo dun sa next na topic, which is ito. Sabi ito, tukol ito sa plano na Marcos OK's creation of Water Resource Management Office. Nagtataka lang ako dito, ba't kailangan pa mag-create dito? Ito sabi nga sa balita, during the multi-sectoral meeting in Malacanang, Marcos discussed the importance of planning with regards to water management, pointing out the need for a plan that will serve as a roadmap for waste management agencies. Kaya nga kailangan sumunod sa plano. That's why we have to strengthen the mandate of the Water Management Office. We have to bring them together so that they all following the overall plan, Marcos said, as quoted by the PCO. Hindi ko lang maintindihan bakit mag-create ka ng bagong office. Meron naman existing kasi na office eh. Meron tayong existing na National Water Resources Board. Yung National Water Resources Board is working on water resources and potable water. It has policy making, regulatory, and quasi-judicial functions. NWRB is an attached agency of the DNR, responsible for ensuring the exploitation, utilization, development, conservation, and protection of the country's water resources, consistent with the principles of integrated water resource management. So yung pinaplano nila doon, nandyan meron ng existing na opisina eh. So I don't think na kailangan pa mag-create ng opisina. Ano na lang nila itong function nito National Water Resources Board, o di kaya kulang lang ng leadership to. Baka hindi lang na pagtuunan ng importansya. Kaya kung pakay nila ano yung water resources, ito na lang nila i-strengthen or bigyan ng tamang direction. Huwag na tayo mag-create ng opisina na doble-doble na lang, patong-patong. Sometimes ang solusyon naman hindi mag-create ng departamento or hindi yun, kasi may mga existing naman na opisina na supposedly mag-address diyan sa mga concerns. So yun lang po muna at hanggang dito na lang, sa sunod na lang ulit tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Have a good day.